Magandang buhay mga Lods, sa nakaraang episode, ayon sa pinuno ng pamilyang Namgang na si Su, iilan lamang sa buong kasaysayan ng Kangho ang kayang manatili roon. At ang mga taong iyon ay may isang bagay na pare-pareho. Agad namang sinabi ni Joey na tama siya. Ayon pa sa kanya, may nagsabi rin sa kanya noon. Ang mga taong nalulubog sa putik ng kompromiso ay tiyak na nagiging mahina. Ang pagprotekta sa kanilang mga tao at sa kanilang sariling halaga. Sa pamamagitan ng pagsugal ng buhay ang tanging paraan upang maging malakas. Susundan ni Joey ang landas na iyon upang maging pinakamalakas. Sa kabilang banda, ramdam ng mga tao sa lugar ang enerhiyang nagmumula kay Joey. Gayunpaman, ayon kay Joey, ang mundong nakikita niya ay umaayon sa isang pisikal na balangkas at tila bumabaon ito sa kanyang isipan. Sa simula, hindi niya ito matanggap. Ayon pa kay Joey, ang saya ng sandali ng pagkamulat ay parang ilang minuto lamang. Ngunit nang magising siya, sira-sira na ang kanyang damit, at sinabi ng Sword God na 3 taon na ang lumipas. At masaya ang Sword God para sa kanya, tinawag ang kanyang nagbagong katawan na, The Sword Lord's Almighty Body. Kahit pa nagkaroon ng problema na pumuti ang kanyang mga mata na parang multo. Sa kasalukuyang panahon, natigilan si Namgang Su sa kanyang nakita at sa isip niya, iyon ay isang estado kung saan ang diwang mandirigma ng isang tao ay nakaukit sa mga mata ng iba. Maliban sa mga natatanging sining panglaban gaya ng mga teknik ng Plum Blossom. Ang penomenong iyon ay tiyak na para lamang sa mga nakamit ang isang hindi maarak na antas. Kaya naman labis na nalito si Namgang Su kung paano naabot ng isang binatang tulad ni Joey ang ganoong estado. Gayunpaman, napatanong sa kanyang isipan si Namgang Songchan kung tinatawag nga ba ng kanyang kapatid si Joey na isang taong tulad niya bilang kanyang alagad. Kahit na si Joey ay alagad ni Mogimyeong, kabaliwan pa rin iyon. Kasunod nito, tinanong ng matandang ito si Jae Galwon kung nararamdaman din ba niya iyon. Ngunit nalito si Jae Galwon kung ano ang tinutukoy nito. Agad namang sinabi ni Namgang Songchan sa kanya na si Joey ay nasa isang hindi maarak na antas. Bilang resulta, labis na nagulat si Jae Galwon nang marinig iyon. Sapagkat ayon sa kanya, kahit sa siyam na pinakadakilang sekta, 4 na lugar lamang ang may mga taong nasa ganoong estado. Samantala, sinabi ni Namgang Songchan kay Jae Galwon na dapat siyang magdala ng isang tao tulad ng pinuno ng alyansa o ng kanyang representante upang mabago ang isip ni Joey. Agad namang sinabi ni Jae Galwon na, babalik siya sa alyansa. Sa kabilang banda, tinanong ni Namgang Su si Joey, kung ano ba ang Namgang para sa kanya. Agad namang sumagot si Joey at sinabing para itong kanyang tiyuhin. Sa isip ni Joey, ang tiyuhin ay isang taong nagpapasalamat na sumasalo sa kanya kapag gumagawa siya ng gulo. Isang hanggal ang ibig sabihin ni Joey, isang tiyuhin na ibinibigay sa kanya ang anumang gusto niya kapag siya ay nagpupumilit. Parang pamilya kung gayon, ano? Sambit ni Namgang Su. Kasunod nito, tinanong ni Namgang Su si Namgang Baek, kung ano ang tingin niya sa pagbibigay ng posisyon kay Joey sa kanilang pamilya. Ayon kay Namgang Baek, kung magbibigay sila ng posisyon sa isang taong hindi direktang inapo ng kanilang pamilya, may isang kondisyon na kailangang matupad. Agad namang nagtanong si Namgang Su kung anong kondisyon ang tinutukoy niya. Nang walang kung ano-ano'y, sinabi ni Namgang Baek na iyon ay kasal. Dagdag pa niya, posible lamang iyon kung magpapakasal si Joey sa isang babae mula sa kanilang pamilya. Bigla-bigla, tumitig si Namgang Su kay Jang Ho. Ngunit sinabi ni Jang Ho sa kanyang ama na imposible iyon dahil ayon sa kanya, si So-so ay lubhang umiibig kay Zhang Yilong. Araw-araw pa niya itong ipinagluluto. Gayunpaman, tinanong sila ni Namgang Su, kung tama ba siya na mayroon pa naman silang somi. Ngunit ayon kay Jang Ho, 19 na taong gulang pa lamang si Somi. Ano ito? Tingnan ninyo ang mga matandang ito. Ano ba ang tingin ninyo sa akin? Ayokong malagyan ng posos. Wika naman ni Joey. Ngunit tila nalito si Namgang Su kung ano ang sinasabi ni Joey. Samantala, sinabi na lamang ni Joey na walang paraan na gagawin niya iyon. Ayon kay Namgang Songchan, kung ayaw ni Joey na tanggapin ang posisyong ibinibigay nila, mas mabuting isauli nito ang Heavenly Sword Clap. Bilang resulta, nagulantang si Joey sa puntong iyon dahil ayon sa kanya, pandaraya iyon.
Sa isip ni Joey, magandang pakinggan ang posisyong iyon, ngunit ang totoo ay gusto lamang nila siyang itali sa kanila. Sa puntong ito, tinanong ni Namgang Songchan si Joey kung hindi ba't kakasabi lamang niya na itinuturing niya ang Namgang bilang kanyang pamilya. Dagdag pa ng matandang ito, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang napakalaking negosyo at hindi kailanman susubukang agawin iyon ng kanilang pamilya. Ngunit matapos magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan, tinanong niya ito kung hindi ba iyon ang tinatawag na pamilya. Oo, napakagandang pamilya naman ito. Sambit naman ni Joey. Ngunit sa kanyang isip, wala nang pagtakas. Kaya naman, sinabi na lamang ni Joey sa kanila na tatanggapin niya ang posisyon ngunit hinding-hindi niya papayagan ang kasal na iyon. Sa isang iglap, iniutos ni Namgang Su sa kanyang mga tauhan na tipunin ang mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilya at ihanda ang pagpupulong. Ngunit agad namang nagtanong si Namgang Bek kung bakit at para saan iyon. Agad naman siyang sinagot ni Namgang Su na nang sa ganoon maaari nilang baguhin ang mga patakaran ng kanilang pamilya. Pagkatapos nun, tinanong ni Joey ang lahat kung maaari na ba siyang umalis sa sandaling iyon. Sa oras na ito, habang sinusubukan ni Joey na umalis sa lugar. Sa hindi inaasahan, bigla siyang pinigilan ni Namgang Bek. Agad namang nagtanong si Joey kung ano na naman iyon. Tinanong ni Namgang Bek si Joey kung hindi ba niya nakikita na may mga bisita sila. Ayon kay Joey, nagmamadali siyang pumunta roon kaya hindi niya sila nakita. Kasunod nito, napatanong si Joey kung ano naman ang tungkol sa kanila. Ayon kay Namgang Bek, naroon ang lahat ng makapangyarihang tao sa Anhui. At lahat iyon ay dahil sa hotel ni Joey. Kaya naman nagulat si Joey nang marinig iyon, pagkatapos ay tinanong niya siya kung may problema ba sa kanyang hotel. Agad naman, sinabi ni Namgang Bek kay Joey na siguradong may problema rito. Dagdag pa ni Namgang Bek, nilulastay ng mga anak ng mayayamang pamilya ang kanilang kayamanan sa hotel ni Joey. Ang mga anak ng mga pamilyang may kapangyarihan ay nag-e-enjoy na lamang sa buhay sa halip na magtuon sa kanilang pag-aaral. Higit pa rito, galit din na tinanong ni Namgang Bek si Joey kung ano ang tawag sa mga salo-salo ng mga binata at dalaga bago magpakasal, bachelor at bachelorette party. Tinanong din niya siya kung alam ba nito kung ilang kasunduan sa kasal ang nasira dahil sa kanyang hotel. Bigla na lamang, sinabi ni Joey sa kanya na hindi naman niya sila pinilit na gastusin ang kanilang pera sa mamahaling alak na iyon. Sarili nilang desisyon na gastusin ang kanilang mga pilak na barya na parang tubig lamang. Kaya tinanong sila ni Joey kung ano ba ang dapat niyang gawin. Agad naman, sinabi ni Namgang Bek kay Joey na pansamantala niyang ihinto ang operasyon upang mapaalis nila ang mga bisitang iyon. Sinabi rin niya kay Joey na alamin ang kanyang limitasyon. Sa isang kisap mata, agad na sumang-ayon si Joey sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang simula sa araw na iyon, ititigil ng negosyo ng pamilyang Joe ang operasyon nito sa loob ng kalahating buwan. Dahil dito, ang mga taong ito ay talagang nagulat sa sinabi ni Joey. Tinanong pa nila siya kung ano ba ang kanyang pinagsasasabi, gayong hotel lamang naman ang kailangang isara. Kaya tinanong nila siya kung bakit niya isinasama ang iba pa niyang negosyo. Huwag ang panaderia, huwag din ang inns. Wala namang kinalaman dito ang serbesa, hindi ba? Wika pa ng mga lalaking ito. Agad namang ipinaliwanag ni Joey sa kanila na hindi nila isasara ang mga negosyo ng paisa-isa. Dagdag pa ni Joey, kailangan niyang maging patas. Hindi niya maaaring hayaang magpahinga ang ilan habang nagtatrabaho ang iba dahil hindi iyon makatarungan. Tinanong din niya sila kung sinusubukan ba nilang pahiniin ang loob ng kanyang mga empleyado. Gayunpaman, tinanong ni Namgang Bek si Joey kung hindi na lamang ba niya maaaring taasan ang sweldo ng mga taong mas maraming trabaho. Dahil dito, galit na galit si Joey habang tinatanong niya siya kung ano sa tingin niya ang dahilan ng pagsasara nila. Tinanong din siya ni Joey kung ang pamilyang Namgang ba ang sisigot sa mas mataas na sweldo ng mga manggagawa. Bilang karagdagan, tinanong niya si Namgang Bek kung may ideya ba ito kung gaano kalaking pera ang mawawala kung ititigil ang negosyo ng pamilyang Joe ang operasyon kahit isang araw lamang. Kaya naman natigilan si Namgang Bek habang sinasabing, hindi, tingnan mo, mandirigmang Joe. Sa kabilang panig naman, sinabi ng lalaking nasa likuran na hindi siya mabubuhay nang wala ang malamig na tsaa mula sa kanilang tuluyan o inns. Ayon naman sa lalaking nakasuot ng kulay asul na damit,
hindi kakain ng kanin ng kanyang anak kung walang pinatuyong karne rito. Bukod pa rito, ayon naman sa matandang ito, mas mabuti pang mamatay siya kaysa mabuhay nang wala ang mga iyon. Gayunpaman, tinanong ni Nam Gangsu si Joey tungkol sa pangalan ng limitadong cloud carriage na iyon. Tinanong din niya siya kung tama ba na makukuha niya iyon sa lalong madaling panahon. Agad namang nilinaw ni Joey kay Nam Gangsu kung ang tinutukoy ba niya ay ang Heavenly Cloud Carriage. Direkta namang sumagot si Nam Gangsu ng oo. Gayunpaman, ayon kay Joey, kung tama ang kanyang alaala, darating iyon sa loob ng mga 2 araw. Sa kabilang banda, tinanong ni Nam Gangsu si Nam Gangbek kung nasaan ang mga bisitang tinutukoy nito. Agad namang sumagot si Nam Gangbek at sinabi na nasa Blue Dragon Building ang mga iyon. Sa hindi inaasahan, biglang sinabi ni Nam Gangsu na babalik siya matapos sanayin ang pagpapakawala at pagkontrol ng kanyang enerhiya. Dahil doon, naguluhan si Nam Gangbek kung ano na ang nangyayari sa kanilang pamilya. Sa kabilang dako naman, ayon kay Jae Galwoon, inaasahan niya ang iba't ibang problemang maaaring lumitaw nang malaman niyang pupunta siya sa Hafe, kaya naghanda siya ng ilang posibleng solusyon para sa bawat isa. Ngunit ang estado ng transcendensya ay napakalakas kaya naging walang silbi ang lahat ng kanyang paghahanda. Sa kabilang banda naman, napaisip si Jae Galwoon kung hindi ba't sobra na iyon. Dagdag pa niya, sino ba ang mag-aakala na magiging ganoon kalakas si Joey sa edad na halos kapareho ng sa kanya. Bukod pa rito, negosyante lamang si Joey. Hindi siya kabilang sa alinmang sekta ng MERM. Napakarami rin niyang kaalaman at mahusay siya sa calligraphy. Kaya nagtataka si Jae Galwoon kung tao pa nga ba talaga si Joey. Habang napapamura si Jae Galwoon, napatanong siya kung paano nagkaroon ng isang taong tulad ni Joey. Ang nakakagulat, biglang lumitaw si Joey sa harapan ni Jae Galwoon. Pagkatapos nito, tinanong ni Joey si Jae Galwoon kung naaalala pa ba nito kung magkano ang ibinayad niya para sa disenyo. Ayon kay Joey, binigyan niya ito ng 100 gintong barya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung hindi ba ito nakokonsensya. Tinanong din niya siya kung paano siya nito na traidor agad matapos makakuha ng posisyon sa alyansa. Sa hindi inaasahan, naputol ang pag-uusap nina Joey at Jae Galwoon dahil sa isang malakas na presensya ng enerhiya. Ngunit sinabi ni Joey kay Jae Galwoon na huwag itong mag-alala tungkol doon. Gusto muna niyang marinig ang mga dahilan nito. Gayunpaman, bumantong hininga lamang si Jae Galwoon at pagkatapos ay sinabi niya kay Joey na wala siyang kakayahang gumawa ng sariling desisyon hanggat kabilang siya sa alyansa. Ginagawa lamang niya ang nais ng alyansa. Sinabi naman ni Joey sa kanya na alam niyang iyon ang sasabihin nito. Dagdag pa ni Joey, hinulaan niyang plano ni Jae Galwoon na patuloy na guluhin ang kanyang negosyo. Gayunpaman, sinabi ni Jae Galwoon kay Joey na huminahon muna siya dahil isa pa rin siyang inspektor ng alyansa. Gayunpaman, sa isip ni Joey, wala namang gaanong magagawa ang isang simpleng empleyado kapag may utos mula sa kanyang amo. Kaya sinabi na lamang niya rito na huwag na siyang bigyan pa ng problema at iulat na lamang ang lahat sa alyansa. Kapag ginawa iyon ni Jae Galwoon, kakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Bukod pa rito, tinanong ni Joey si Jae Galwoon kung pinag-isipan na ba nito ang mga dati niyang mungkahi. Ngunit sinabi lamang ni Jae Galwoon na nasabi na niya noon pa na hindi niya iyon magagawa. Kaya tinanong siya ni Joey kung bakit, gayong maaari itong kumita ng 200 gintong barya kada buwan kung tatanggapin nito ang posisyon bilang vice-presidente ng negosyo ng angkan ng Joe. Tinanong din niya siya kung hindi ba iyon mas malaki kaysa sa sweldo nitong natatanggap mula sa alyansa. Subalit ayon kay Jae Galwoon, hindi pera ang problema. Ang problema ay ang alyansa at ang pamilyang Jae Gal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating si Jang Ho sa lugar at tinawag si Joey. Pagkatapos nito, sinabi ni Jang Ho na nais niyang matuto mula sa kanya. Kaya naman, tinanong ni Joey si Jang Ho kung ano ang ibig sabihin nito. Dagdag pa ni Joey, sigurado siyang wala pang pinal na desisyon. Ayon kay Jang Ho, dahil kumilos na ang pinuno ng pamilya, mangyayari na iyon. Sa madaling salita, may kapareho na siyang awtoridad ng mga nakatatanda at ayon kay Jang Ho, tungkulin ng mga nakatatanda sa pamilya na turuan ang mga nakababata. Dagdag pa ni Jang Ho, hindi pa rin siya makapaniwalang may isang taong kasing edad niya na nakaabot na sa ganoong antas.
Sinabi niyang tunay siyang humahanga. Gayunpaman, walang masabi si Joey sa sandaling iyon. Alinsunod kay Jiang Ho, marami pa siyang kulang kumpara kay Joey. Ngunit sinabi rin niya rito na huwag maliitin ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Ang nakakagulat, biglang sinabi ni Zhou Qian na huwag maliitin ang sinseridad ng isang eskrimidor. Bilang resulta, tinanggap ni Joey ang pakiusap ni Jiang Ho. Kaya agad nagpasalamat si Jiang Ho kay Batang Maestro Joey. Sa kasalukuyang sandali, magkahawak ng kani-kanilang espada sina Jiang Ho at Joey. Kasunod nito, sinabi ni Jiang Ho kay Joey na turuan siya. Agad naman siyang sinabihan ni Joey na lumapit at umatake. Sa isang kisap mata, ginamit ni Jiang Ho ang kanyang Emperor's Sword Shape. Second Emperor's Earthquake Technique laban kay Joey. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Joey ang kanyang pag-atake. Kaya naman nalito si Jiang Ho kung iyon ba ay transposition. Ngunit sa kanyang isip, hindi yun iyon. Malamang ay may ilusyon sa likod nun. Bigla na lamang, lumapit si Joey upang umatake. Kaya naman biglang natigilan si Jiang Ho sa sandaling iyon. Dahil sa napakalakas na kakayahan at kapangyarihan ni Joey, hindi nagawang harangan ni Jiang Ho ang kanyang pag-ataking iyon at bilang resulta, tinamaan si Jiang Ho at agad na napasukan ng dugo. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Jiang Ho na basta na lamang pinawi ni Joey ang Emperor's Earthquake. Napaisip din siya kung paano iyon nagawa ni Joey. Iniisip din ni Jiang Ho kung nakikita ba ng mga mata ni Joey ang kanyang kai. At pagkatapos ay pinawi nito ang teknik sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa daloy ng kanyang kai. Dagdag pa ni Jiang Ho, kung hindi iyon ang dahilan, wala nang ibang paliwanag para rito. Higit pa rito, nalito si Jiang Ho kung posible pa bang gawin iyon ng isang tao. Ang nakakagulat, muling lumapit si Joey upang umatake. Kaya naman natigilan si Jiang Ho nang gamitin ni Joey ang parehong pag-atake. Sa isang iglap, ginamit ni Jiang Ho ang Emperor's Sword Shape Final/Emperor's Sky High Talent Technique. Sa kabilang panig, iniutos ni Nam Gangsu sa kanyang anak na huminto na dahil hindi nito kayang gamitin ang teknik na iyon sa kasalukuyang kalagayan nito. Bigla na lamang, kuminang ang mga mata ni Joey. Kaya muling natigilan si Jiang Ho. Pagkatapos nito, itinuon ni Joey ang kanyang espada kay Jiang Ho. At dahil dito, napakaraming lumilipad na asol na espada ang rumagasa patungo kay Jiang Ho. Gayunpaman, ginawa ni Jiang Ho ang lahat upang harangan ang pag-atake ni Joey. Maging ang mga nanunood ay labis na nag-aalala para sa kanilang batang Sword Lord. Sa kasamaang palad, napakalakas ni Joey. Kaya hindi tuluyang naharangan ni Jiang Ho ang pag-atake ni Joey. Kasunod nito, tinanong ni Jiang Ho si Joey kung anong teknik ang kanyang ginamit. Tinanong din niya siya kung alam ba niya ang pangalan ng teknik na iyon. Habang nakatingin si Joey sa kanya, bumalik sa normal na kulay ang mga mata ni Joey. Pagkatapos ay sinabi niya rito na ang teknik na kanyang ginamit ay ang Heavenly Sword Flow. Ayon pa kay Joey, ang espadang iyon ay tinatawag na Galactic Meteor Gun ng Sword God. Sa kabilang banda, labis na nagulat si Nam Gangsu at hindi siya makapaniwala kung paano maaaring umiral ang isang henyo sa martial arts na tulad nito. Subalit ayon kay Nam Gangsong Chan, hindi henyo si Joey. Sa halip, si Jiang Ho ang dapat nilang tawaging henyo. Dagdag pa ni Nam Gangsong Chan, bagamat hindi siya kasing lakas ni Joey, tunay na napakatalino niya. Napakabata rin niya, kaya tinanong ni Nam Gangsu ang matandang ito kung ano ang dapat nilang itawag sa taong tumalo sa isang henyo sa loob lamang ng 2 galaw. Ngunit tinanong din ni Nam Gangsong Chan si Nam Gangsu kung bakit hindi na lamang niya subukang ipaliwanag iyon. Gayunpaman, nalito si Nam Gangsu sa sinabi ng matanda kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig nitong sabihin. Ayon sa matandang ito, walang sino man na may ordinaryong mga mata ang kayang ipaliwanag o ilarawan ang taong iyon. Dagdag pa ng matandang ito, walang magbabago kahit pa lumitaw ang pinakamalakas na mandirigma sa kontinente. Sa isang galaw lamang, nagawa niyang maitaboy ang pinuno ng kanilang pamilya, isa sa 7 pinakadakilang martial artist sa mundo. Ibig sabihin, hindi lamang ito tungkol sa talento ni Joey sa martial arts. May kakaibang kariktan ang pagkakaisa ng kanyang espada, ngunit may isang bagay sa kanyang espada na hindi kabilang sa Kangho.
Kaya naman napaisip si Namgang Songchan kung paano niya iyon ilalarawan. Isang bagay na hindi umiiral sa mundo ng mga tao. Ayon kay Namgang Su, si Joey ang taong tinutukoy ng matandang iyon nang ipakita nito sa kanya ang Green Sword Almanac. Kasunod nito, tinanong ni Namgang Su ang matandang ito kung sa tingin ba niya ay kaya niyang tiisin iyon at ipagtanggol ang kanyang sarili laban kay Joey. Agad namang sinabi ni Namgang Songchan na wala siyang maipapangakong katiyakan. Ayon naman kay Namgang Su, perpekto ang espada ni Joey. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.